Isang magandang mapagpalang araw muli sa ating lahat mga boss, and welcome back to my YouTube channel. So ayan mga boss, ang gagawin natin sa episode natin na to ay magbibigay tayo ng update doon sa mga alaga nating isda. So last na episode ng aking vlog ay yung pagta-transfer po natin dito sa mga alaga nating isda. So ngayon po mga boss, ang gagawin ko po ngayon ay ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga nagawa natin last nung mga nakaraang araw, kung paano natin sinimulan na ayusin at iayos itong mga alaga nating isda. Dahil sa totoo lang po mga boss, mayroon na bad news man po, pero kailangan po nating tanggapin. Kung hindi ako nagkakamali mga boss, mayroon na rin po akong 4 to 5 strain na namatay. So kasama na rin po dyan yung mga juvenile na namatay na mga generation natin. Napakaganda po, sa totoo lang napakaganda po yung mga alaga nating mga isda na namatay. So kung quality po ang pag-uusapan ng ating mga alagang gapi, ay sulit po, napakaganda po ng mga alaga nating gapi at napakaganda po ng ating quality inaalagaan. Kaso ngayon nga lang po, yung mga anak namatay po sila dahil po sa sobrang stress po. Marami po sa kanila mga namatay dahil sa sobrang stress na po sila. So ang ginagawa po natin is minamadali natin na matapos po. At nang sa ganun, may ayos na rin na po natin lahat ng mga alaga nating mga isda. At nang sa ganun, hindi na po madagdagan yung mga mamatay po sa kanila. So ayan mga boss, umpisa na natin to. At ako po'y humihingi sa inyo na sana panoorin nyo hanggang dulo ang aking vlog na to. So ayan mga boss, ito yung paglalagyan natin. Dito natin ilalagay yung mga isda natin. So kung nakikita nyo, sobrang masukal po dito. Kaya kailangan nating ayusin, kailangan natin linisan. At kailangan natin magputol ng mga puno ng kahoy dito kasi hindi natin alam kung saan nakapwesto yung mga ahas. Kasi sa itsura ng luti na to, for sure maraming mga ahas na dito na nakatago. So ayan po. So bali ito po yung kubo-kubo na tinitirhan ng mother ko noon. Since na pumanaw na yung mother ko, wala na noon, wala nang tumira dito sa bahay namin noon. Kaya ngayon pipilitin natin maayos. At yung kubo-kubo na to, tingin ko mahirapan talagang ayusin to kasi talagang marupok na. Pero kung ano yung kaya nating i-renovate dyan, i-renovate natin. Basta pwede nating tirahan, pwede nating tulugan, pwede na yan. Bali dito tayo maglalagay ng mga alaga natin. So yung mga ref tab natin, dito natin ipupwesto. So ayusin ko lang to, pero hindi ko alam kung gaano katagal ko maayos to. Dahil kung makikita nyo, sobrang parang gubat na gubat ng itsura nya. So yung mga dinala namin dito kahapon at nung mga nakaraang araw, nandito nakatambak. At yung mga isda, nakikita nyo, andito pa rin sila sa plastic. Kahit papano nakasurvive pa rin naman sila. Ayan po. Kaya kailangan natin magtiis-tiis. Step by step, maayos din naman natin to at malilinis din natin. Para kahit papano hindi yung mga nakatira ditong ahas kung mayroong mang ahas dito. Pero sabi ng pinsan ko noon, nung nakausap ko siya, malabong may ahas dito kasi may mga pusa daw dito. Ayan. So
So ayan, after natin malinisan yung ibang area, yung ginagawa naman na natin ngayon ay inililibil natin yung lupa. Nang sa ganun mailagay na natin at maipwesto na natin yung maayos yung ating mga ref tub. Buti na nga lang at mayroon pa tayong mga nakita mga gamit dito tulad ng pala, walis, itak na pwede natin gamitin sa ating paglilinis. So ayan, after natin may ayos ang ating mga ref tub, isinunod naman natin na nilagyan ng handle ang ating gripo. Nang sa ganun, malagyan na natin ng tubig yung ating mga ref tub. So ang ginawa lang natin dito ay binuhay natin yung ating gripo. So binomba lang natin ng binomba. At medyo natagalan lang po ako dito sa pagre-refill ng aking mga ref tub gawa po ng wala po tayong timba. Meron naman tayong timba na nandyan, kaso ang problema nga lang po ibitak. So gumamit na lang po tayo ng planggana at mano-mano natin siyang nilagyan ng tubig. So ayan mga boss, salamat sa panonood at hanggang sa muli. Pakiabangan na lang po yung mga susunod ko na update para sa mga alaga nating isda. Happy fish keeping! Salamat! Shoutout nga po pala sa subscriber natin na isang mabait at guwapong Oragon, si Cloyd Rosco from San Ramon Oas, Albay. Kuya, maraming salamat sa iyong suporta at sa iyong kabaitan. Shoutout din po kay D&D Unboxing, ay isa din po siyang vlogger at ang ginagawa po niya ay nangungulikta po siya ng cartoon character ng One Piece. Alright, maraming salamat po sa pag-subscribe at pagsuporta po sa aking YouTube channel. Gusto ko rin pong kunin yung pagkakataon na to para pasalamatan po yung mga taong nag-subscribe po sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa inyo. Hindi ko na po kayo maisa-isa pero maraming salamat po sa pagsuporta nyo po sa aking YouTube channel at sa panonood nyo po sa aking ginagawa. At sa mga gusto pong magpa-shoutout po sa kanila, pwede po silang mag-message po sa akin. Pwede po silang mag-comment po at sa susunod na mga vlog ko ay pwede ko po silang i-shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Kunin ko na rin po yung pagkakataon na to para pasalamatan po yung mga pinsan ko dyan sa parte ng Kalasyaw. Maraming salamat po sa inyo kung napapanood nyo po ang aking vlog. Sana po mag-subscribe din po kayo sa akin. Maraming salamat po at sa parte po ng Dinalawan dyan sa Kalasyaw din po. Salamat din po sa inyo. Naway mag-subscribe din po kayo sa aking YouTube channel. At sa mga pinsan ko dito sa parte po ng Labuan, maraming salamat po sa inyong mga suporta at sa panonood po ng aking vlog. Maraming salamat po. Lagi po kayong mag-iingat. Paalam.